Tayo rin ay dapat umanda sapagkat sa oras na di mo inaasahan ay darating ang anak ng tao. So bahagi yun, mahalaga na inaalala sa atin ang paghahanda sapagkat napakadali ang panahon na ilalagi namin sa daigdig na ito. At kalimitan namimigla tayo sapagkat ang mga tao minamahal natin ay nawawala. Bahagi yun, hindi kasi nagpapaalam. Well, maliban na lamang o kapag yung mga kapatid natin na matagal na nakaratay sa kanilang higaan, sakit ng karamdaman, kama ng pagdurusa na naihanda nila yung kanilang sarili. Pero bahagi yun na kung saan ay pinalalahanan tayo ng pumikapal na dahil hindi natin alam ang araw, ang oras, ang pamamaraan ng kamatayan. Kaya ang kanyang paanyaya ay maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sa paano ang pamamaraan? Well, sabi nga natin, yung ating pananampalataya ay kung tawagin natin ay pamamaraan ng buhay. Kinakailangan na yung ating paghahanda ay bahagi na ng ating pagkilos bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Paano ba naman masasabi natin na napagandaan ang taong ito ang pagdating ng kamatayan? Well, hindi lamang po na yung iba naghahanda sila kasi bakit? Inihandaan na nila yung kanilang kabaong, libingan, at saka yung kanilang lugar na kanilang paglilibingan na yung mga taong ganon. Pero tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, ano yung dapat natin ihanda? Hindi ang mga ilang mga bagay na nawa maging bahagi na ng ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Katulad na limbawa ng hindi yung pagtanggap natin ng mga sakramento ng binyag, ng unang komunyon, ng pugpil, na kumpisal, ng sakramento ng pag-aasawa. Well, hindi naman lahat ay pwedeng maging pari. O at saka yung sakramento ng pagkapahinga ng isang mga may sakit, sa mga may sakit. Yun ay maliwanag na tanda na inihanda natin yung ating sarili. Kasi anong sabi nga, ito yung mga pantaba sa tanda na itinatag ni Kristo upang bigyan tayo ng biyaya sa pagkahak natin sa daigdig na ito. At yun ay maliwanag na kung saan ay makatutulong sa atin sa pagkilos natin sa daigdig na ito sapagkat manawa ay may handa tayo sa isang katotohanan natin na ang buhay sa daigdig na ito ay may hangganan. At kung tutusin niya rin, napakaiksi. Balon, yung ating kapatid ay umamol na 60 plus. Sabi nga ay bahagi yun. Pero sabi nga, tayo daw mga Pilipino ay at least ang ating mortality rate o yung kalimitan ni Alin hanggang pwede nating abutin ni Alin ay at least makaabot ng 70. So, kaya yung mga nasa 70 ay bonus na yon. Pero kahit na umabot tayo ng isang taon, napakaiksi.
yung panahon na ilalagay natin sa daigdig na ito. Saan yung mas mahaba? Yung buhay doon pagkatapos ng kamatayan. Ang nais ng Diyos natin, nanawa yung buhay na inirin kasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Ang tinatawag natin buhay na walang hanggan. Kaya dapat yung pagkilos natin, isang pagkilos natin, ay nagsusumikap na makatugon sa panawagan ng buong ikapal. Yun ang higit na bagyan natin ng paghahanda ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya sabi nga natin, kamasabi natin na paghanda ay kung naging bahagi na ng ating buhay, yung paanyaya na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At kung sakaling tayo man ay nagkulang, kung si Ana man ay nagkulang, ay hinihingi natin na nawa ay kaawaan siya ng buong may kapal. Pero yun naman yung pag-usumikap. Kanina may bininyagan. Ano ba yung binyag? Ang binyag ay pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Itinalaga na ng Diyos sa atin ang langit. Pero, ay dapat yung buhay natin na ilalagi natin sa daigdig na ito ay isang pagkasakatuparan ng alin ng gawain ng isang tao isinilang para sa langit. Kaya iniwasan natin ang masama. Bakit? Nagkalangit tayo eh. Yun yung biyaya na ibinigay sa atin ng binyag. Ba't tayo gumagawa ng mabuti? Sapagkat tayo ay mga tagalangit mula nung tayo bininyagan. Kaya nawa, yung buhay na iduludulog natin sa harapan ng buong may kapal, kapag ginagawa natin yun, magiging handa tayo. Wala tayong katatakot. Bakit? Pinagsumikapan natin na mabuhay sangayon sa buhay na makalangit. Kaya po yung langit, hindi nagsisimula sa oras ng ating kamatayan. Ang langit ay nagsimula noong tayo ay bininyagan. Kaya nga yung buhay natin sa daigdig na ito ay nawa magpatuloy na alin tayo ay para sa langit. At ito ang itinudulog natin na nawa higit na pakinabangan ni Ana sa harapan ng buong may kapal. Ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagpakahirap, mamatay at muling mabuhay upang tayo ay higit na makabahagi sa kaluwalhatian niya sa langit.